Isang mapagpalang Biyernes ng umaga, mga kasulidrak. Isang mapagpalang araw ang ipinagkaloob muli ng ating Panginoon. Bago natin simulan ang ating mga gawain, maglaan tayo ng ilang sandali upang lumapit sa kanyang banal na presensya. Ang bawat umaga ay isang paalala na ang awa ng Diyos ay laging sariwa at ang kanyang katapatan ay hindi kailanman nagkukulang. Anuman ang ating pinagdaraanan, ang Panginoon ay nanatiling tapat, mapagmahal at handang gabayan ang bawat isa sa atin. Sa ating pagninilay ngayong umaga, mga kasulidrak, iniyayahan tayong suriin ang ating puso sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang Roma 12:3 ay nagpapaalala sa atin na mamuhay ng may kababaang loob at magkaroon ng tamang pagtingin sa ating sarili. Ang lahat ng ating kakayahan, ang ating talento, at mga pagpapala ay hindi bunga lamang ng ating sariling lakas, kundi mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Kahit wala tayong dahilan, mga kasulidrak, upang magmataas, bagkus ay mamuhay ng may pasasalamat at tapat na maglilingkod. Habang binubuksan natin ang ating mga Biblia at pinakikinggan ang mensahe ng Panginoon, ihanda natin ang ating isipan at puso. Hilingin natin ang banal na Espiritu na magturo, magbigay liwanag, at magbago sa ating buhay. Naway ang ating debosyon ngayong umaga ay hindi lamang maging isang gawain, kundi isang makabuluhang pakikipagtagpo sa Diyos sa mga magpapalalim ng ating pananampalataya at magpapalakas sa ating paglakad kasama ni Kristo. Dalangin natin na sa buong araw na ito, mga kasulidrak, ang bawat salita, ang bawat desisyon, at bawat kilos natin ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Naway makita sa ating buhay ang kababaang loob, pag-ibig, at pagsunod na ipinakita ni Hesukristo. Ihanda natin ang ating mga puso at isipan at hayaang mangusap ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. Magandang umaga po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa pananalangin, mga kasulidrak. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may mapagkumbabang puso upang idalangin ang aming bansang Pilipinas. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, at ikaw ang aming pag-asa sa bawat panahon. Kinikilala namin na ikaw ang tunay na hari ng lahat ng bansa at wala kaming magagawa kung wala ang iyong paggabay at biyaya. Panginoon, ipinapanalangin namin ang aming bayan na dumaraan sa maraming pagsubok at pagkakahati-hati. Nakikita namin ang magkakaibang panindigan, pananaw, at paniniwala na madalas ay nagiging sanhi ng alitan, ng galit, at ng pagkakawatak-watak ng aming mga kababayan.
Patawarin mo kami sa mga pagkakataong pinairal namin ang pagmamataas, ang puot at paninirang puri at kawalan ng paggalang sa isa't isa sa halip na pag-ibig at pag-unawa. Ama, turuan mo kaming makinig ng may paggalang, magsalita ng may karunungan, at kumilos ng may pagmamahal. Naway hindi namin hayaang manaig ang galit at pagkakampi-kampi, kundi ang katotohanan, ang katarungan, at ang kapayapaan. Tulungan mo kaming maunawaan na kahit magkakaiba ang aming pananaw sa maraming bagay, pari-pareho kaming mga Pilipino may pananagutan, mahalin ang aming kapwa, at maglingkod para sa ikabubuti ng aming bansa. Dalangin namin ang aming mga pinuno, bigyan mo sila ng karunungan, katapatan, integridad, at pusong tunay na maglilingkod sa sambayanan. Gabayan mo sila sa paggawa ng mga pasyang makatarungan at makatao, at naway lagi nilang hanapin ang kapakanan ng buong bansa higit sa pansariling interes. Pagpalain mo rin ang bawat pamilya, simbahan, paaralan, at pamayanan. Gawin mo kaming mga instrumento ng pagkakasundo at kapayapaan. Turuan mo kaming maging mga tagapagdala ng pag-asa, hindi ng pagkakahati-hati, ng katotohanan, ng may pag-ibig, hindi ng paninira, at ng pagkakaisa, hindi ng puot. Panginoon, ipinapaalala mo sa amin na ang aming pinakamataas na katapatan ay sa iyo lamang. Naway ang aming mga panindigan ay laging hubugin ng iyong salita at ng pag-ibig ni Kristo. Bigyan mo kami ng kababaang loob na tanggapin ang aming mga pagkukulang at ng lakas na itaguyod ang tama ng may paggalang at malasakit sa kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala kaming hindi mo pinababayaan ang aming bansa. Patuloy mong pagpalain ang Pilipinas, O Diyos. Pag-isahin mo ang aming mga puso. Pagalingin mo ang aming mga sugat bilang isang bayan. At akayin mo kami sa landas ng katotohanan, katarungan, kapayapaan, at pag-ibig. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan. Biyernes na naman, mga kasulidrak. Matatapos na naman ang isang linggo ng July. Diba? Napakadali ng panahon. No? So, ang ating pagninilayan ngayong umaga ng Biyernes, mga kasulidrak, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, no? Sa Roma, Kabanata 12, talatang 3. Ito po ay sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang sinasabi, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Mga kasulidra, ang Roma 12 ay nagsisimula sa panawagan ni Apostol Pablo na ialay ng mga mananampalataya ang kanilang buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Pagkatapos niyang ipinaliwanag
ang pagbabago ng isip at pamumuhay, agad niyang itinuro ang isang mahalagang katangian ng isang tunay na lingkod ng Diyos, ang kababaang loob. Sa Roma, Kabanata 12, talatang 3, pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na huwag nating ituring ang ating sarili na higit kaysa nararapat. Madalas na ang tao ay nahuhulog sa dalawang magkasalungat na pagkakamali. Una, ang labis na pagtataas sa sarili. Ang pag-aakalang tayo ay mas mahusay, mas matalino, o mas banal kaysa sa iba. Ikalawa, ang labis na pagmamaliit sa sarili. Ang paniniwalang wala tayong halaga o kakayahan, ang parehong pag-iisip ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang tamang pagtingin sa sarili ay nakabatay, hindi sa ating sariling opinyon, kundi sa katotohanang tayo ay nilikha ng Diyos at pinagkalooban niya ng iba't ibang biyaya. Yun ang katotohanan, mga kasulidra. So, ang bawat talento natin, mga kasulidra, ang bawat kakayahan, ang bawat karunungan, at ang bawat pagkakataong mayroon tayo, ay hindi bunga lamang ng ating sariling pagsisikap. Ito ay mga regalong ipinagkaloob ng Diyos. Kung gayon, wala tayong dahilan upang magmalaki. Ang lahat ng mayroon tayo ay biyaya. Ang ating kaligtasan ay biyaya. Ang ating pananampalataya ay biyaya. Ang ating ministeryo ay biyaya. Ang ating tagumpay ay biyaya. Kapag naunawaan natin ito, mga kasulidra, ang ating puso ay mapupuno ng pasasalamat sa halip na pagmamalaki. Ang kababaang loob ay hindi nangangahulugan itinanggi natin ang ating mga kakayahan. Sa halip, kinilala natin na ang lahat ng ito ay mula sa Diyos at ginagamit natin ang mga ito para sa kanyang kaluwalhatian. Ang isang mapagpakumbabang tao, mga kasulidra, ay handang maglingkod ng walang paghahangad ng papuri. Di ba? Hindi niya kailangang laging kilalanin o parangalan sapagkat alam niya ang pinakamahalagang papuri ay nagmumula sa Diyos. Itinuturo rin ng talata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang pagpapahalaga sa ating sarili. Ang salitang ito ay nangangahulugang magkakaroon ng mahinahong at balansing pag-iisip. Hindi tayo dapat maging mayabang, mga kasulidra. Ngunit hindi rin tayo dapat mawala ng kumpiyansa sa mga kaloob na ibinigay ng Diyos. Kapag tinawag tayo ng Panginoon sa isang gawain, dapat natin itong tanggapin ng may pananampalataya at pagtitiwala. Hindi sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Sa panahon ngayon, madalas tayong natutuksong ikumpara ang ating sarili sa iba, di ba? Madalas nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Dahil ito ay sa social media. Nakikita natin ang mga tagumpay. Nakikita natin ang mga talento. Nakikita natin ang buhay ng ibang tao. Minsan ay nakaiinggit tayo, di ba? Naiinggit tayo. At minsan naman ay nagiging mapagmataas. Ngunit ang Roma 12:3 ay nagtuturo na ang ating sukatan ay hindi ang ibang tao, kundi ang biyaya at layunin ng Diyos para sa ating buhay.
Ang bawat isa ay may natatanging tungkulin sa kaharian ng Diyos. Walang maliit o malaking ministeryo. Ang mahalaga ay ang pagiging tapat sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Kapag ang iglesia ay binubuo ng mga taong may kababaang loob, nagkakaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Walang pag-aagawan ng posisyon, walang inggitan, at walang pagmamataas. Ang bawat isa ay handang maglingkod, magbigay, magpatawad at magpalakasan ng loob. Ito ang larawan ng katawan ni Kristo na gumagalaw ayon sa kalooban ng Diyos. Hinahamon din tayo ng talatang ito na suriin ang ating puso, mga kasulidra. Naglilingkod ba tayo upang dakilain ang ating pangalan o ang pangalan ni Kristo? Tinanatanggap ba natin ang papuri na para sa Diyos lamang? Marunong ba tayo kilalanin ang tagumpay ng iba nang walang inggit? Handa ba tayong matuto sa iba kahit mas bata o mas mababa ang kanilang posisyon kaysa atin? Ang tunay na kababaang loob, mga kasolidra, ay nakikita hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa ating mga kilos at saloobin. Ang pinakamagandang halimbawa ng kababaang loob ay si Jesucristo. Di ba? Bagamat siya ay anak ng Diyos, pinili niyang magpakababa, maging alipin, at ialay ang kanyang buhay sa krus upang tayo ay maligtas. Kung ang ating Panginoon ay nagpapakumbaba, lalo pa tayong kanyang mga tagasunod ay tinatawag na mamuhay ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. Naway maging paalala sa atin ng Roma 12:3 na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng ating katungkulan, dami ng ating tagumpay, o lawak ng ating impluensya, kundi sa lalim ng ating pagpapakumbaba at katapatan sa Diyos. Sa bawat araw, hinilingin nating bigyan tayo ng Panginoon ng pusong marunong kumilala na ang lahat ng ating tinatamasa ay mula sa Kanya. At gamitin natin ang lahat ng ito upang siya lamang ang maluwalhati. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidra. Ang talatang ito ay isang paanyaya upang mamuhay ng may kababaang loob, tamang pagkilala sa sarili, at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Madalas na itinuturo ng mundo na kailangan nating patunayan ang ating halaga sa pamagitan ng kapangyarihan, katanyagan o tagumpay. Ngunit itinuturo ng salita ng Diyos na ang tunay na kadakilaan ay nakikita sa ating pusong mapagpakumbaba at handang maglingkod. Hamon sa atin ngayon, mga kasolidra, na suriin ang ating mga puso. May mga pagkakataon bang ipinagmalaki natin ang ating mga kakayahan? Na tila ba ang lahat ng ito ay bunga lamang ng ating sariling lakas? Nakakalimutan ba nating ang bawat talento, pagkakataon at tagumpay ay biyayang nagmumula sa Diyos? Kung mayroon man tayong kakayahang maglingkod, mga kasolidra, kung mayroon tayong kakayahang manguna, o magturo o magmahal, lahat ng ito ay ipinagkaloob ng Panginoon upang gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng iba. Kasabay nito, ang Roma 12:3 ay hamon din sa mga taong mababa ang tingin sa kanilang sarili. Ang kababaang loob ay hindi nangangahulugang maliitin ang sarili. Hindi nais ng Diyos na isipin natin wala tayong halaga. Sa halip, nais niyang makita natin ang ating sarili ayon sa Kaniyang pananaw. Mga taong nilikha ng Kaniyang larawan, minamahal, tinubos,
at binigyan ng natatanging layunin. Ang tamang pagtingin sa sarili ay ang pagkilala na ang ating halaga ay nakasalalay sa Diyos at hindi sa opinyon ng ibang tao. Hinahamon din tayo ng talatang ito na igalang at pahalagahan ang mga kaloob ng iba. Walang sinuman ang dapat magmataas o mainggit. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayahan upang sama-samang maitayo ang katawan ni Kristo. Sa halip na magkumpara, tayo ay tinatawag na magtulungan, magpalakasan at maglingkod ng may pag-ibig. Sa ating araw-araw na pamumuhay, itanong natin sa ating sarili, ang aking mga salita ba ay nagpapakita ng pagpapakumbaba? Ang aking mga desisyon ba ay nakabatay sa kalooban ng Diyos o sa aking sariling pagmamataas? Ginagamit ko ang aking mga kaloob upang paglingkuran ang iba at luwalhatiin ang Panginoon. Naway maging paalala ang Roma 12:3 na ang tunay na dakila ay hindi ang taong mataas ang tingin sa sarili, kundi ang taong kinikilala ang Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Mamuhay tayo ng may mapagpakumbabang puso, may tamang pagkilala sa ating sarili, at may pananampalatayang ang Diyos ang siyang gagabay at magpapalakas sa atin sa bawat araw. Ngayon, isuko natin ang anumang pagmamataas. Isuko natin ang anumang pagmamaliit sa sarili o paghahambing sa iba. Hingin natin sa Diyos ang pusong mapagpakumbaba, marunong magpasalamat at handang gamitin ang bawat kaloob na kanyang ipinagkatiwala para sa kanyang kalooban o kaluwalhatian. Sa ganitong paraan, magiging mabuting saksi tayo ng pag-ibig at biyaya ni Kristo sa ating pamilya, sa ating simbahan, at sa ating komunidad. Tayo po ay manalangin. Aming dakila at mapagmahal na Ama sa langit, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyong banal na presensya na aming naranasan sa oras na ang aming pagninilay. Salamat sa iyong salita na naging ilaw sa aming landas at gabay sa aming buhay. Maraming salamat sa mga katotohanang iyong ipinahayag sa amin, lalo na ang paalala na mamuhay ng may kababaang loob at magkaroon ng tamang pagtingin sa aming sarili ayon sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob. Panginoon, tulungan mo kaming maisabuhay ang aming mga natutuhan. Ilayo mo kami sa pagmamataas, pagmamaliit sa aming sarili, at anumang saloobing hindi nakalulugod sa iyo. Turuan mo kaming kilalanin na ang lahat ng aming kakayahan, ang aming talento at ang aming tagumpay ay bunga ng iyong biyaya. Naway gamitin namin ang lahat ng ito upang maglingkod sa iyo at maging pagpapala sa aming kapwa. Habang kami ay haharap sa mga gawain sa buong araw na ito, samahan mo kami ng iyong karunungan, ng iyong lakas at ng iyong kapayapaan. Ingatan mo ang aming pag-iisip, ang aming pananalita at ang aming mga kilos upang ang lahat ng aming gawin ay magbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Sa mga pagkakataong kami ay mahina, ikaw ang aming maging kalakasan. Sa mga oras ng pag-alinlangan, ikaw ang aming maging gabay. At sa bawat tagumpay na aming mararanasan, naway ikaw lamang ang aming itaas at luwalhatiin. Dalangin din namin ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, aming simbahan, at ang lahat ng aming makakasalamuha sa araw na ito. Pagpalain mo sila ng mabuting kalusugan, mabuting kaligtasan, karunungan at kapayapaan. Gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong pag-ibig
at biyaya saan man mo kami dalhin. Maraming salamat, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Naway manatili kaming tapat sa iyo at patuloy na lumakad ayon sa iyong kalooban hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen at amen.